Kumusta? Ngayong gabi, bago natin ipikit ang ating mga mata at magpahinga, halika't maglakbay tayo pabalik sa sinaunang panahon. Sa bawat pahina ng lumang tipan, may mga babaeng nagpakita ng tapang, pananampalataya at pambihirang lakas ng loob. Sila ang mga haligi ng kanilang henerasyon, mga nanay, asawa, kapatid at kaibigan na ang mga kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Hindi lang sila basta mga pangalan sa kasaysayan. Sila ay mga babaeng tulad natin na dumaan sa mga pagsubok, nagtagumpay at nagtiwala sa plano ng Diyos. Ngayong gabi, pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga kwento. Mga kwentong magpapaalala sa atin na gaano man kalaki ang hamon, mayroong pag-asa at patnubay mula sa itaas. Kaya humiga na, ipikit ang mga mata, at hayaan nating dalhin tayo ng mga kwento ni Sarah, Rebecca, at Miriam sa isang gabing puno ng aral at kapayapaan. Umpisahan natin kay Sarah, ang ina ng maraming bansa at ang tawa ng pananampalataya. Nagsimula ang lahat kay Sarah, ang minamahal na asawa ni Abraham, na orihinal na tinawag na Sarai. Sa simula ng kanilang paglalakbay, nang tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Ur ng mga Kaldeo, sinamahan na siya ni Sarah. Sila ay naglakbay patungo sa isang lupain na ipinangako ng Diyos. Dala-dala ang pag-asa at ang bigat ng isang matagal ng pangarap, ang magkaroon ng anak. Subalit, taon ang lumipas at si Sarah ay tumatanda na, nananatiling baog. Sa panahong iyon, ang pagkakaroon ng anak, lalo na ng lalaki, ay itinuturing na napakahalaga at tanda ng pagpapala ng Diyos. Kung wala kang anak, tila ba may sumpa sa iyo, at ang pakiramdam ni Sarah ay baka nakalimutan na siya ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, sa gitna ng pagdududa at paghihintay, ipinangako ng Diyos kay Abraham na magiging ama siya ng maraming bansa, at ang pangakong iyon ay malinaw na magsasama kay Sarah bilang ina. Ngunit paano mangyayari iyon? Sila'y parehong napakatanda na. Sa isang pagkakataon, nang tila nawawala na ng pag-asa si Sarah, nagmukhahi siya kay Abraham na magkaanak sila sa pamamagitan ng kanyang alipin na si Hagar, isang kaugalian na sa panahong iyon. Nagkaroon sila ng anak na si Ishmael, ngunit nilinaw ng Diyos na hindi ito ang kanyang plano. Ang pangako ay para sa isang anak mula mismo kay Sarah. Isang araw, nang napakatanda na nila, si Abraham ay 99 at si Sarah ay 90, binisita sila ng tatlong lalaki na hindi nila alam ay mga sugo ng Panginoon. Habang nakikinig si Sarah sa loob ng tolda, narinig niya ang isa sa kanila na nagsabing, "Babaguhin ko ang iyong buhay sa panahong ito ng taon, at ang iyong asawang si Sarah ay magkakaroon ng isang anak na lalaki." Nang marinig ito ni Sarah, natawa siya sa kanyang sarili. Naisip niya, ako'y matanda na at ang aking asawa ay matanda na rin. Paano pa mangyayari iyon? Ang kanyang tawa ay tawa ng kawalang paniwala, ng matinding pagtataka sa isang tila imposibleng pangako. Ngunit ang isa sa mga bisita ay nagtanong kay Abraham, bakit natawa si Sarah? Mayroon bang napakahirap para sa Panginoon? Ang tanong na ito
ay tumagos sa puso ni Sarah at kinabahan siya. Sinabi niya, "Hindi ako natawa." Ngunit sinagot siya, "Hindi, totoo, natawa ka. Ang Diyos ay nakakaalam ng kanyang pinakamalalim na pagdududa." At totoo nga, sa taktang panahon ng Panginoon, nagbuntis si Sarah at isinilang si Isaac na ang pangalan ay nangangahulugang tawa. Ang tawa ni Sarah sa pagdududa ay naging tawa ng malaking kagalakan, isang tawa na nagpatunay sa katapatan ng Diyos. Ipinakita ni Sarah na kahit kailan ay hindi huli ang lahat para sa mga pangako ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa anumang limitasyon ng tao o edad. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay susi at ang Diyos ay tapat sa kanyang salita kahit patila imposible ito sa ating paningin. Tinawag siya ni Pedro bilang halimbawa ng mga banal na babae na nagtiwala sa Diyos. Si Rebecca, ang babaeng pinili ng Diyos at ang kanyang matapang na oo. Pagkatapos ng kwento ni Sarah, dumating naman ang kwento ni Rebecca, ang babaeng pinili ng Diyos para maging asawa ni Isaac, ang ipinangakong anak ni Abraham. Nang matanda na si Abraham, nag-alala siya para sa hinaharap ng kanyang pamilya at ng pangako ng Diyos. Ipinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang lingkod at pinanumpa niya ito na kukuha ng asawa para kay Isaac, hindi mula sa mga Kananeo na kanilang kapiling, kundi mula sa kanilang sariling kamag-anak sa Mesopotamia. Nagsimula ang lingkod sa isang mahabang paglalakbay, dala ng 10 kamelyo at maraming regalo. Nang dumating siya sa Nahor, ang bayan kung saan naninirahan ang mga kamag-anak ni Abraham, nanalangin siya sa Diyos. Humiling siya ng isang palatandaan. Ang babaeng mag-aalok ng tubig, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa lahat ng kanyang kamelyo, ang siyang pinili ng Diyos. Sa panahong iyon, ang pagpapainom ng 10 kamelyo ay malaking gawain. Nangangailangan ng maraming balde ng tubig at matinding pagod, isang malinaw na tanda ng kabutihan, kasipagan at pagiging mapaglingkod. At totoo nga, habang nagdarasal pa siya, dumating si Rebecca. Siya ay napakaganda at isang birhen. Lumabas siya dala ang kanyang banga sa balikat patungo sa bukal. Nang matapos siyang sumalok ng tubig, sumalubong sa kanya ang lingkod at humingi ng inumin. Agad naman siyang sumagot, "Uminom po kayo, Ginoo ko." At mabilis niyang ibinaba ang kanyang banga upang painumin ang lingkod. At hindi lang iyon. Nang matapos ang lingkod uminom, sinabi pa ni Rebecca, "Sisibakin din po ako ng tubig para sa inyong mga kamelyo, hanggang sa sila'y makainom." Walang pag-aatubili, bumalik siya sa bukal at paulit-ulit na sumalok ng tubig hanggang sa uminom ang lahat ng 10 kamelyo. Ang lingkod ay namangha sa kanyang nakita. Ibinigay niya kay Rebecca ang mga regalong ginto at tinanong kung saan siya nakatira at kung may espasyo sa bahay ng kanyang ama para sila manuluyan. Nang malaman niyang si Rebecca ay anak ni Betuel, apo ni Nahor, kapatid ni Abraham, nagpuri siya sa Diyos. Kinabukasan, nang ibunyag ang lingkod ang kanyang misyon at ang kaloob ng Diyos, ang pamilya ni Rebecca ay sumang-ayon. Ang pinakamahalagang sandali ay nang tanungin si Rebecca kung handa ba siyang sumama sa isang lalaking hindi pa niya nakita, sa isang lugar na hindi niya pa nararating. Walang pag-aatubili, buong tapang siyang sumagot, "Ako'y pupunta." Ito ay isang malaking hakbang ng pananampalataya at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Iniwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang kinalakihan,
at ang lahat ng kanyang kinasanayan upang sundin ang kalooban ng Diyos. Naging mahalagang bahagi si Rebecca sa kasaysayan ng Israel at siya ay naging ina ni Jacob at Esau na sa pamamagitan nila ay nagpatuloy ang lahi na pinaglaanan ng mga pangako ng Diyos. Ang kwento ni Rebecca ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagtitiwala sa patnubay ng Diyos. Kahit sa mga sitwasyon hindi natin lubos na nauunawaan, nagpapakita rin ito ng kahalagahan ng pagiging mabait, mapaglingkod at handang sumunod sa tawag ng Diyos dahil ang mga pinto sa ating buhay at maging bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Dumako tayo sa kwento ni Miriam, ang mang-aawit, propetisa at ang tinig ng papuri. Ang huling kwento natin ngayong gabi ay tungkol kay Miriam, ang nakakatandang kapatid ni Moses at Aaron. Ang kanyang kwento ay nagsimula sa pinakamadilim na panahon para sa mga Israelita sa Ehipto. Panahon ng matinding pang-aalipin at malupit na pagpapatupad ng kautusan ng Faraon na patayin ang lahat ng bagong silang na batang lalaking Hebreyo. Unang nakita natin si Miriam bilang isang batang babae na buong tapang at katalinuhang nagbantay sa kanyang kapatid na si Moses. Nang ilagay si Moses sa isang duyan sa ilog Nilo upang iligtas sa kamay ng Faraon. Si Miriam ang palihim na nagmasid. Nang matuklasan ng anak na babae ng Faraon ang sanggol at nang maghanap siya ng magpapasuso, si Miriam ang agad na lumapit at nagbigay ng ideya na kunin ang kanilang ina, si Jochebed, upang alagaan si Moses. Ang gawaing ito ay nagpakita na ang kanyang katalinuhan, tapang at pagmamalasakit kahit pa sa kanyang murang edad, isang gawaing nakapagligtas sa buhay ng magiging dakilang lider ng Israel. Ngunit higit pa doon, si Miriam ay naging isang mahalagang lider at propetisa sa mga Israelita sa panahon ng kanilang paglalakbay sa disyerto. Matapos ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa Ehipto, ang paghahati ng dagat na pula at ang pagkalunod ng hukbo ng Faraon, ang buong bayan ay napuno ng kagalakan at pagpapasalamat. Si Moses ay nanguna sa isang awit ng papuri sa Panginoon at sumunod si Miriam. Si Miriam na may hawak na tamborin, ang namuno sa lahat ng babae. Sila ay sumasama sa kanya, may hawak ding mga tamborin at sumasayaw bilang tanda ng kanilang pagdiriwang at pagpupuri sa Diyos. Siya ang nanguna sa kanilang awit ng pagwawagi na sinasabi, "Umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya ang nagtagumpay ng buong kapurihan. Ang kabayo at ang sakay nito ay inihagis niya sa dagat." Siya ang naging simbolo ng kagalakan, pagpapalaya at pasasalamat ng bayan sa Diyos. Ang kanyang boses ay naging tinig ng pagpupuri na kumakatawan sa collective na pagpipitagan ng kababaihan. Bagaman nagkaroon din siya ng mga pagkakamali tulad ng pagkakaroon ng selos kay Moses at pag-uusap laban sa kanya na nagdulot ng pansamantalang pagdurusa, ipinakita ng kwento ni Miriam ang kapangyarihan ng pamumuno at pagsamba ng kababaihan. Siya ay tinawag ng Diyos bilang isa sa mga pinuno na ipinadala upang gabayan ang Israel palabas ng Ehipto. Siya ay naging isang tinig ng pagpupuri at isang halimbawa ng kung paano tayo makapagbibigay galang sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga talento at pamumuno. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay may papel sa paglilingkod sa Diyos at ang ating mga tinig, ang ating mga talento at ang ating pamumuno ay mahalaga sa pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. At diyan nagtatapos ang ating mga kwento ngayong gabi. Naway ang mga kwento ni Sarah, Rebecca at Miriam
ay nagbigay sa iyo ng payapa at inspirasyon. Ang bawat isa sa kanila ay nagpakita na ang pananampalataya, katapangan, pagtitiwala sa Diyos at paggamit ng kanilang mga kaloob ay maaaring magdulot ng mga kamanghamanghang bagay. Sila ay mga babaeng nagpatunay na ang plano ng Diyos ay laging umiiral at ginagamit niya ang mga ordinaryong tao upang isakatuparan ang kanyang dakilang layunin. Ngayon, hinga ng malalim and out at ipikit na ang iyong mga mata at magpahinga ng may kapayapaan sa puso. Tandaan na ang Diyos ay kasama natin maging sa ating pagtulog at binibigyan niya tayo ng lakas upang harapin ang bagong araw. Sweet dreams sa inyong lahat at hanggang sa muli nating paglalakbay sa mga kwento ng pananampalataya.